nyo ba na ang mga daliri ng gecko or toko ay kayang dumikit sa halos lahat ng mga surface except sa kinagamitan ng isang chemical compound na kalamitang ginagamit sa mga non-stick cookware. What? So kahit sa'yo siya kumapit, kakapit siya. Wow! Didikit Kahit sa anong hanapin mo. surface Yung daw hindi eh. ka bibitawan. Ayan. Aray ko! Hoy! Gecko talaga. Galing nun, Nasa ah. gecko ang true love. Pero kasi, ang uri ng hype na ito ay pwede ring alagaan basta't nasa tamang environment at may proper process. Pero para mas lumawak ang knowledge natin sa pag-aalaga ng mga gecko, meron tayong espesyal na kasama this morning. Kilala natin ang kanyang amazing pets and welcome to Good Morning, Kuya! Mr. Sir Glenn Sia. Oh, good morning. Good morning. Good morning. Good Glenn, bati tayo sa mga natin, kasangbayan Hi, natin. good morning. Good morning po. Ito na nga, nabanggit natin yung gecko. Gecko pala, toko, isa lang pala yun, Oo tama nga. ba? Yung tuko ba? Sort of. Sort of. Parang nasa family sila ng mga lizards, tama ba? Yan ba yung sa mga probinsya, yung nagiging, yung tumutoko? Ay, iba yun. Family sila. Family sila ng mga Family lizards. Pero sa dami ng pwedeng alagaan, aso, pusa, bakit gecko ang napili? Yeah, Ano yung unique sa kanila bilang pet? I actually have dogs and cats rin naman. Oh. But nag-focus ako sa geckos kasi parang less maintenance sila for me. And then, hindi rin sila as clingy. Okay. Ganun. Yeah. Mas marami needs nga yung minsan yung mga aso tsaka Yeah. pusa. Low no? maintenance. Less yung needs ng mga gecko pala. Pero paano ka nagsimula sa pag-aalaga ng gecko? Ano ba yan? Mahilig ka ba sa butiki dati? Tapos naisip mo, Grabe ka naman. parang mahirap alagaan yung butiki kaya gecko na. Kailan ka na-hook sa mga gecko? May friend ako na nambudol sa akin na mag-keep ng isa. And then, Okay. from there, nag-start na yun. Tapos tuloy-tuloy na po siya. Like, from within that year, I got around 20-30 pieces out. Ang bilis ah. Dami, no? Pero sa mga tulad mo nga na, ayun nga, nabudol. Unang beses, di ba, nabigyan sila kunyari ng gecko. Ano ba yung mga, sa ngayon kasi, ang dami mo na alaga, pero kung magkakaroon ka ulit ng unang alaga mo, ano yung pwede mong mabigay na tips sa mga first-time owners naman na mag-aalaga ng gecko? Do extensive research muna for everything naman na before ka mag-keep ng pets, di ba? Like, you have to research muna ano yung needs nila, ano yung kinakain nila, yung proper enclosures, husbandry for them. Yung ganun lang naman. Paano ba yung alagaan ng gecko? Kasi syempre, yung mga tao mas familiar sila mag-alaga ng aso. Na pinepet mo, ganyan, pinapaliguan. Pero anong difference ng pag-aalaga ng gecko sa mga typical na domestic na animal? I see. So, kagaya nung enclosure there, yan yung parang pinaka-basic setup for geckos. Ito. Kailangan meron silang Ang lugar. kailangan niya lang, meron siyang moist hide. Doon mag-help yung pag nagsished siya ng skin. Moist. Dry hide, para pag natatakot siya sa light, nagtatago lang sila doon. And then, yung food dish niya, kailangan din may calcium siya. Tapos, yung pinaka-food niya, which is superworms, roaches. Tapos, aside from that, may ugali kasi yung mga geckos natin na sa isang place lang sila nagpo-poop. So, pag maglilinis ka, sobrang dali lang. Oo nga, no? Ayos yun, Hindi mo na kailangan i-train, Hindi na. Like, may ugali silang one spot lang. Unless linisin mo siya, maghanap siya ibang spot. okay. Ganun lang. Pero hindi ba sila mahihirapan sa ganitong kaliit na lalagyan? Anong- Kasi gaano parang kalaki naisip base ko, yung parang kailangan ba nilang umakyat-akyat, kumapit-kapit kung Kailangan ba saan? nilang mag-ano? Oo, Yung wala parang ba silang hamster, may mga- exercise, gano'n? May kailangan mo tinatakbuhan. Yes. The bigger the enclosure, the better. Kaso kung marami kang inaalagaan, like me, so small, yung basic lang, mga 5 gallons size na eco box, tawag yun? Small box, ganun. Yun, pwede 5 na siya. gallon sa kada Pwede isang na. pirasong Yeah, gecko. oo, Okay. ganun. Okay. Pero bago kumuha ng gecko, ano ba yung mga kailangan na i-prepare? Kasi may mga na-mention ka na. Emphasize lang natin para alam na mga kasangbahay natin if ever na gusto nilang mag-alaga ng gecko. Ano ba yung mga kailangan nilang i-prepare? First, pagbibili, dapat sa legal source. Yeah, kasi kailangan natin yun mag-abide sa law ng Philippines. And then, sa
pag set up ng enclosure, kuha ka ng proper size, and then from that, base mo na yung, kailangan meron ka na rin, supplier ng food niya, just in case, kasi minsan mawawalan ka ng mawawalan ka ng... Naranasan mo na bang mawalan sila ng food? Nanghuli ka na ba ng ipis, gano'n? No naman, may kinukuhanan talaga ako ng Kailangan. foods nila. So, May backup rin ako. live yung mga kinakain nila, no? Wala sila tulad ng mga, kasi sa mga aso natin, may mga, dog food na... Actually, meron na rin Meron ngayon. ba sila Meron na rin na hindi? ngayon, yeah. Okay. Kaso hindi lang nila agad alam na food yun. Sa bagay, kasi sanay sila sa Sanay live. sila na- sa live. Oo. So kahit may amoy, hindi nila kakainin yung food Hindi kasi nila na-associate na food na siya. food siya. Unless ma-introduce mo sa kanya at an early age, alam niya na agad yun. Pero dito ba sa mga gecko mo, may kumakain ng mga food na gano'n? Or talagang live? Live feed. Na, Yung nasa bahay, merong isa. Meron pa pala sa bahay. ang May interesting naiiwan pa. naman nung... Pero dun sa sinasabi mo kasi kailangan legal tong pagbili mo at saka yung dapat yung bibila mo, legal din na nagbebenta. Paano ba nila ma-double check? Ng mga, kunyari, may interesadong kumuha ng gecko, saan ba nila pwedeng i-check kung legal ba yung mga papers na pine-present sa kanila? You have to ask yung seller kasi or yung breeder mismo kung may papers sila na hawak for yung pets nila. Kasi marami naman sa atin parang black market stuff. Diba? Yung iba may papers kaso expired na, ganyan. So, kailangan ask mo lang talaga. Usually, mas mahal yung may papers kasi legal yung source nila. Tapos, yung process kasi sa DNR, medyo tedious din siya. So, parang nagdadagdag sa cost. So, pwede bang i-request sa DNR ano ba tawag doon? Fact check? Kumbaga, i-check cross-check yung isang Hindi ako familiar kung may nakakapag ganun eh. Kasi baka mamaya gawa-gawa lang pala yung gawa-gawa lang yung papers. Minsan may mga ganun, mamaya naggaling recto, 'di ba? Ginawa. Legit akong nagbebenta ng gecko, yung papers ng gecko, dinoktor lang. So pwede Actually, siguro may mga mag-email sa DNR kung talaga registered. Ganun ba kapag nagbebenta ka ng mga exotic animals, kailangan mag-register ka sa DNR? If magkikip ka, kailangan mo rin register. Tapos since registered naman na ako, yung mga anak nila, pwede ko i-out. Yes. So, bukod sa DNR, kailangan mo rin ba ng business permit na you are selling these kinds of pets? I think kailangan pagka wildlife permit, farm permit holder ka na. Pag farm na siya. Like, ito kasi pero kung parang ganito small lang, hobby pa lang siya. Okay lang. Hindi ka pa considered as a business. So, for example, interested ako sa... Isa lang muna. Sa isa lang. Magkano Simula ba sa yung isa. budget na kailangan ko? Kasi sa mga aso, like for example, may breed, medyo mahal, di ba? Kasi papa-injectan mo agad. Oo nga, may no? mga Dahil bakuna pa maintenance. nun. Oo. Ito ba, may mga ganun? Babakuna din. Isang species lang sila, nagpapalit lang sila ng morph, parang sa aso, parang may Pomeranian, may Chow Chow, ganun. Kaso same sila, leopard geckos lahat. Iba-iba lang ng lines or ganun po. Yung price range inaabot sa collection ko, 4,000 and up. Each? Starting. Yeah. Each. Starting. So, kung bibili ako, gusto ko mag-alaga ng isang okay na sa akin siguro mga 5,000 budget ko na sa isang gecko. Para sa lahat, pati yung... Kasama na yung lalagyan, kasya Lalagyan na nila. 5,000. Yung pagkain, yung enclosure na Opo, kasya na lahat. 5,000. Kung gusto mo talaga eh. Oh. Pero para naman sa mga interesado nga, paano ba yung day-to-day care? Paano ba yung routine na ginagawa mo para sa mga gecko? Araw-araw ba kailangan silang nililinis yung enclosure nila? Paano ba yung sa kanila? Maintenance sa kanila? So, kung papalitan mo yung pinaka-bedding niya, which is yung paper dun sa ilalim, siya, kahit once a week ka lang magpapalit. Yung feeding naman differs in age. Kasi kung mas bata, mas madalas ka magpapakain. For adults, yung iba nagpapakain sila once a week lang. Babagsakan lang nila. Talaga? Pero same amount? Once a week? Kumbaga sa worms, mas malalaki lang yung worms na kakainin nila. Yung mga bata, frequent pero small Maliliit. portions. Yeah. Okay, gets. Pag matanda, pwede nang marami na siya pero mas matagal siyang hindi kakain. Bagsakan mo lang siya once a week, tapos pabayaan mo na siya. Okay. So, mas less hassle nga. Kaya pala sinabi niya na hindi masyadong hindi Once a week masyadong
Kasi, grabe, once a week lang pala sila Buti pa yung gecko. ang dali lang buhay nila, once a week. At dahil dyan, pwede daw tayo. Sino bang pinakamabait dyan sa lahat? Nangangagat ba sila? Ha? Nangangagat ba sila? Kapag hindi, pag Hindi. pangit daw. Hindi naman. Saan na lang ginagawa nila? Didilaan ka lang nila ganun. Hindi naman. May sound, no? Ble. Tumatalon ba sila? Ano ba yung mga... Pag nagugulat sila, Nagugulat? Hindi kasi siya normal na nakikita natin, di ba? Like, for example, may magsasabi, hindi Pero siya ang cute normal na, eh. uy, Halika, malaga halika." akong toko. Ay, wait lang, may tanong pala muna. Yes. Ay, hindi ba sila galit sa pasmado? naman. Hindi naman. Oo nga, pwede, medyo pwede. masama sa kamay ko eh. Ikaw nga, Josh. Sige nga. Ang kulang kulay nasisilaw niya, siya no? kasi, ikwento mo nga tungkol dito sa ano niya. Etong white, albino kasi Tingnan siya. niya, tingnan Kaya pagka nasisilaw siya, yun, Albino nakapikit siya. Ay, Pwede siya mag-shades. Sorry. Kasi Ayan, nakapikit nasisilaw siya kasi. eh. yun mo nasisilaw siya. Sisilaw siya. Ito, Albino kasi siya. ang cool ng mata niya, oh. Parang pang crocodile. Ito, red yung eyes niya. Kung Iba-iba yung eyes niya. Ay, pakita natin. Ayun, pakita natin. Oh. Diba, nakita niyo yung eyes? Oo. Diba, ang cool, parang line lang. Para siyang ahas. Paano pala yung ano sa kanila, yung environment niya sa kanila? Kasi di ba, cold-blooded sila, tama ba? cold-blooded. Meron bang required na temperature nung enclosure nila? Kailangan ba meron silang pang parang pang-incubate, yung Pang-init pang-init? kanila. Kailangan ba nila 'yon? Hindi na naman kasi sa sila desert sila galing eh. Hindi naman sila nag-originate sa Philippines. So yung temperature natin medyo sakto lang sa kanila. Okay. Kaso paano pag rich kid ka, naka-aircon ka 20%? Ayun, doon kailangan mo na maglagay Kailangan, ng mga ayun, okay. heat lamps, ceramic. Kailangan nila ng hindi pwedeng nakababad sa aircon. Oo. Pero may mga common mistakes ba yung mga ginagawa ng mga first time na reptile owners na dapat nilang iwasan? First time reptile owners. Pagka kakabili mo lang sa kanya, di ba? Parang excited ka, hawakan mo siya ng hawakan. Oo nga. Stressful kasi sa kanila, bagong environment, din hawak-hawakan mo sila. Ang nangyayari kasi sa geckos minsan is nagda-drop tail sila, napuputol yung tail nila. Ay, okay. Like yun pala sa butiki yun. Pati pala Saan siya nagsistart maputol? Sa dulo? Any part eh. Minsan sa dulo part, Kung saan nila minsan sa harap. Gusto mo, try. Erika dito. Okay lang, hawakan Ayun, ko sige na siya. na. Masyado na siyang friendly sa akin eh, oh. Oo. Ano ba? You like my scent, ah? Hindi. Clingy talaga Hindi siya. daw kasi Hindi na siya nakakaamoy. eh. Ay, di na ba siya nakakaamoy? sa'yo. Teka lang, pupunta siya sa likod ko. Abot pa ba? Pagod na siya, napapagod na siya. Dito ka humarap sa akin yan. Para dyan diba? siya sa likod. Alam mo talaga, owner ako. Eh, friendly siya, hindi siya parang agresibo Hindi. na ano. Sabi niya, dito na lang ako sa damit. Ang pasmado ng kamay ko. Uy, tuyo kamay ko ngayon. Oh, di ba? Nasa leg ko na siya. Oh. Pero hindi kasi, Super di ba, friendly. ang aso tsaka pusa, interactive yan sa mga amo nila. Pero ang mga gecko ba, ganun din Oo nga, sila. paano nga no? Paano sila nakipag-interact or ganyan lang sila, cold, charis? Ano, Aray. paano ba yan? May routine ka na. Nagigets naman rin nila yun. Parang kunyari, Josh, kakain na. Pagbukas mo ng ilaw, so masalubong na sila kasi alam nilang kakain sila. May ganun din sa akin. Talaga ba? Ang cool naman nito. Natatrain ba ang mga gecko? Matatalinong hayop ba sila? I could say matalino naman sila. Alam nila yung food sa hindi. Kaso training-wise, hindi ko pa alam. Parang wala pa naman Hindi mo pa na-try. nagtitricks na gecko kung Wala pa naman. nakikita. Malay mo, tayo na yung una. Ikaw na. Dito, Ito ikaw na yung pagkakataon maglenturuan mo ng tricks yung mga gecko na. Di ba kasi yung mga ibon nagsushoot ng bola sa ring, malay mo siya din kaya din niya. Ito, dumatakdak. Magsa-skateboard siya, Natitrain gano'n. niya. Sige, sige. Diba? Hahanapan natin yan. Pero sa ano ba, may difference ba sa pag-aalaga ka kung babae or lalaki? Or same-same lang? Baka nag-request ng mangga eh, no? Naglilihi, no? Pag female yung gecko na nahawakan mo or na kinip mo, pag nag-start siya mag-ovulate, hindi siya kumakain eh. So, mas maselan Ovulate? pag babae pa lang, gecko. Mga So babae. wait, kapag ka magkasama sila, or no, wait, sa mga bahay nila, pwede bang magsama ang babae or lalaki for a long time para mag-mate sila? Or kailangan separate talaga? Hindi mo siya, parang not recommended na pag Magkaaway Kasi territorial rin sila at the same time. Ang mangyayari doon is mag-aaway sila,
yun nga, pwede ma-stress, magdadrop ng tail. Ganyan. Ay, nako. So, paano sila magme-mate if ever kung halimbawa nag-ovulate siya tapos gusto niya ng partner? Kaya malalaman mo ba kung kailan sila dapat magsama? Yeah. Sa female gecko, pag inangat mo yung underbelly niya, wala kasi akong dalang female. Kaso, if inangat mo yung tiyan niya, may bright pink spot sa ilalim ng belly. That's a sign of ovulation. Tapos pwede mo siya isama sa male. Okay. Yung during that time lang, hindi. During that time. Oo, okay. Tapos wala na. Ang amin. Nag-aaway Pala, kasi. no? Sorry. Kunin mo na. Ayaw niya eh. Kunin mo na baka sa Ayaw pumunta eh. niya. Ayaw Wala niya. kang magagawa eh. Nakakapit sa akin Diyan eh. niya gusto eh. Diyan ka lang. Ganyan ka Tatalikod na lang ako. Ganda naman ang Kapag batok ba mo eh. kumapit Ginawa sila niya ng akong ganyan, table, mahirap sila tanggalin. Hindi na. Pero syempre, ba't mo naman siya pipilitin gawin yung ayaw niya? Ayaw nga niya eh. Pero para sa Glenn, Parang ano ba light na yung light ano, na niya. pinaka-rewarding na feeling bakit ka pagka nag-aalaga ka ng gecko compared sa ibang mga alaga mo, may aso ka, may pusa ka, pero ano yung difference? Ano yung rewarding sa pag-alaga ng mga gecko? For me, nag-project kasi ako eh. Like this one. Ito yung first ko. Tapos, pre-project ko siya. Matanda na 2? 3? Pre-project ko siya. Tapos, anak niya halos lahat ng black dito. Okay. Tapos yung pinaka-project ko kasi is makapag-produce ng Maraming black. solid na black. Which is, na-achieve ko naman dun sa dalawang anak niya. This Oo one nga, no? and this Parang one. toothless. Sino ang ka-partner niya? Black din? Yeah, kaso medyo mas light na konti. Parang ganito. Ata. Kaso magulat kayo, like eto, lahat to, etong tatlo, magkapatid to sa nanay. Kaso yung color niya yellow. Na iba. Ang So, May recessive. not, kahit dalawang sobrang ganda yung produce mo, hindi pa rin siya mag-produce ng ano. Iba-iba pa rin talaga. Ilan sila mag-anak? Halimbawa na buntis. At time, naglalabas siya, tawag namin doon clutch. Ang isang clutch, 2 eggs. Usually, 1 or 2 eggs Talaga lang. konti Yun na yun, yun na yun. But, may females na kaya mag-lay ng 8 clutches a year. A year. Okay. Ay, once a year lang sila nag-ano. One mating, tapos tuloy-tuloy siya mag-iitlog. Okay. Parang paglabas ng dalawa, after 2 weeks, 3 weeks, Meron pa ulit. Ganun pala Galing sila pala mga yun. anak. Hirap pala oo. nun. Hindi mo mapapaghandaan. Pero Sir Glenn, maraming natatakot sa mga sa reptiles. Ano ba yung biggest misconception about geckos na gusto mong i-clear sa kanila? Ay. Oo. For all reptiles naman, hindi naman lahat ng reptiles is masama or may bad intention or malas sa bahay. May mga ganong paniniwala. May mga ganun kasi, tapos parang pag nakita nila, ew, ganyan. Kaso pagka na-try nyo na kasi i-keep, may certain ano rin kasi sila eh, parang appeal. Depende na lang talaga sa tao kung paano, or ano yung hilig mo. Pero eto, clarify ko lang, nabudol ka 'di ba nung Yeah. nag-start ka mag-gecko? Nabudol, ah. Nabudol ka dahil gusto mong mag-alaga or ang nasa isip mo ay pwede ko siya maging business in the future? Hindi. Anong naisip mo ba't ka nagpabudol? Gusto ko kasi yung black na gecko. Tapos may friend kami na, yung friend ko meron. Tapos parang, yun, pinush ako ng pinush na, Igo mo na yan. igo mo na yan. Deserve mo yan. Mga ganun. Mga, Oo. Nagsimula sa una lang. Tapos ngayon, ilan na ulit yung ano mo, yung geckos? Total. nasa 70. Yan lumabas oh. 70? Grabe! Hindi pa kasama yung mga lately na May nag-hatch. sarili na silang room. Yeah, may room ako sa house Buti na pa nandun yung mga sila. pets ko. Yung mga fishes ko, ganun. Buti pa yung gecko, may room ako, Pet kasama ko lover yung talaga si Sir aso. Glenn. Alright, sa mga interesado na naman na mag-start ng kanilang gecko journey, pwede ba i-promote mo yung ano, saan sila pwede ka nilang makontak? You can message sa page ko, Temple of Skills, sa Facebook and sa TikTok. Yun lang po. Thank you. At dahil dyan, batiin mo naman. Sino ba yung mga gusto mong batiin? Yun ang mga Bati gusto mong kayo. i-greet. Hello. Nandiyan naman yung camera natin makikita eh. Sino yung babatiin Kasama mo sa eh. studio. Sino ba yan? Thank you kay Pam, kay Josh, Yun kay Ali, Yun o. sa inyo rin, thank you po. And kay Sir Rodel, thank you po. Yan. Yan. Hello sa inyo. Welcome sa GMK. Good morning, Kuya. Wala na, sa'yo na yan. Ayaw naman Kaya nga, ayaw umalis sa akin, no? Yan, at thank you so much din, Glenn, for sharing the proper caring tips para sa pagkikip ng gecko. Very interesting to know kasi hindi naman lahat na nagkakaroon ng ganitong alag. Cool, gecko.
O, kaya mga kasambay, bago tayo mag-alaga ng hayop, hindi lang ng mga exotic pets, dapat mag-research muna kung bagay ba sila sa ating lifestyle. Lagi nating tandaan, ang responsible pet owner ang tunay na pet lover. That's right. Once again, maraming salamat po for joining us today, Sir Glenn, at maraming salamat po. Napakitaan niyo po kami ng inyong collection ng inyong geckos. Mag-thank you ka kasi parang sa'yo Oo na nga siya eh. Uuwi ko naman. Thank you na. Parang ayaw niya nang umalis sa akin Napaka-friendly niya. May names po? Oo, may names ba? po Oo sila. nga. Actually, yung iba, yung mga nasa bahay, may Pakalanan na natin siya. Siya si Tikoy. Tikoy. Parang Kasi pagkain mukha siyang Tikoy. Okay.